bintang ng tangkang panggagahasa na sinagot naman ang bintang ng pangingikil. Ganyan ang labanan ngayon ng kampo ni Vong Navarro at Denise Cornejo. Si Cornejo, iginigiit na tinangka siyang halayan ng aktor noong nakaraang Miyerkules. Pero ang buwelta naman ni Navarro, ika nga'y sinetap, ginulpi at pinututan daw siya ng dalaga at ng kanyang mga kaibigan. Hindi po namin pinangalanan si Cornejo sa mga naunang report ng GMA News dahil ang kaso po ay tangkang panggagahasa. Yun po yung reklamo. Pero ngayon, personal siyang lumantad sa GMA News para magbigay ng kanyang panig. Nakatutok si Cara David. Kusang loob na nagpa-interview kanina sa GMA News si Denise Cornejo, ang babaeng nagreklamo ng attempted rape sa aktor na si Vong Navarro. Iginiit ni Denise, walang katotohanan ng mga paratang laban sa kanya ni Vong. Siya raw ang tunay na biktima at handa siyang lumaban para sa hustisya. Hindi ko kailangan umiyak, hingi ng simpatya ng maraming tao para maawa sa akin. Kung meron mang biktima dito at inosente, ako yon, wala nang iba. Model at stylist si Denise. Aniya, nagkakilala raw sila ni Vong sa isang shop ng sapatos. Naging magkaibigan sila pero hindi magkarelasyon. Kuya lang daw ang turing niya sa aktor. Ilang beses daw siyang niyayaya ni Vong na lumabas pero hindi raw siya pumapayag. Noong January 17, nagdesisyon raw siyang kitain na ang aktor. Sa palitan nila ng mensahe, tila ayaw ng dalaga na papasukin sa condo unit ang aktor. Pero kalaunan, pumayag rin siya dahil may parating naman daw siyang ibang kaibigan. Nakita kami noong January 17 pero wala pong nangyari. Pumunta po siya dahil kaibigan ko po siya, pinayagan ko po siya. Tapos, nag-usap kami, kwentuhan, at alam niya at alam ko na may papunta rin po akong kaibigan na pupunta din sa condo ko. Noong gabi ng January 22, nagsabi raw si Vong na maghahati dito ng pagkain sa condo unit ng dalaga. Pumayag si Denise dahil alam niyang parating na rin ang mga kaibigan niyang sina Bernice at Cedric Lee. May lakad raw kasi sila nung gabing iyon. Nang pumasok si Vong, maayos pa raw itong nakipag-usap. Kasi po ano siya parang yung companionship, parang di ba po, komedyante, parang makulit lang. So ako naman po, dahil parang trato kong kapatid sa kanya, parang kuya. So yung ayun po, yung parang nahawak-hawakan ako sa buhok, ganun po. Tapos bigla na lang sabi ko, ayoko yan, ayoko ng ganyan kasi nakakaramdam na ako. Ayon sa police blotter na kapwa pinirmahan ni Denise at Vong, sinabunutan daw ni Vong si Denise at pilit raw na hinubad ang shorts ng dalaga. Pero nanlaban ito. Hiniga niya po ako, tapos po, yun, pinaghihilan niya ako, nakalmot, may mga kalmot nga po ako. Tapos biglang inubad niya po yung pants niya. Tapos yun, inubad niya po yung pants, tapos pinipilit niya po. Hindi natuloy ang tangkang panggagahasa dahil dumating ang mga kaibigan niyang sina Cedric Lee na aktuhan nila ang ginagawang panghahalay umano ni Vong Navarro. Hindi na nakita ni Denise ang pambubugbog kay Vong. Nagkita na lang daw silang muli sa police station at may nakuha raw na sex pills sa bulsa ng aktor. Nireport po natin kung ano nangyari, so may mga pulis naman po doon. So, yun po, hindi ko naman po alam yung mga sex pills or yung mga tablet. Hindi ko rin nga po alam yun eh. Saan nila nakuha yun? Sa bulsa po niya mismo. Itinanggi ng kampo ni Denise na set up ang buong pangyayari. Napakagaling naman po namin kung ma-set up po yung ganun. Tsaka kung ma-set up po namin yun, alam ko pong, ba't napaka-impluensya niyang tao eh. Kakalat at kalat din yan. Sino bang sinira namin? Pangalan namin, reputasyon namin. Bakit ko pa siya dadalhin sa police station? Kung tutusin, pwede nga ako nandun. Pwede naman niya hindi pirman. Bakit niya pinirmahan? Bakit siya sorry na sorry sa akin? Tsaka, doon pwede siya sumaklolo. Ba't di na ginawa yun? Wala rin daw silang balak na manghuthot ng pera. Katunayan, si Vong Pangaraw ang nag-alok ng pera bilang kabayaran sa mga nasira sa condo unit ng dalaga. Ilang ulit rin daw itong humingi ng tawad at nakiusap na wag nang ilabas sa publiko ang pangyayari alang-alang sa kanyang pamilya at sa kanyang career. Bilang dating magkaibigan, pumayag si Denise na wag nang magsampa ng kaso at pinatawad na lang ang aktor. Ayoko na rin malagay pa sa ganitong, yung pumalat or ganito. So, pinatawad ko po siya. Binigyan ko siya ng pagkakataon, magbago po. Pero nagbago na ngayon ang damdamin ng dalaga. Matapos lumabas sa media si Vong Navarro kahapon, desidido nang lumaban si Denise at magsampa ng kaso laban kay Navarro anumang araw mula ngayon. Pero ngayon, magpa-file ka na ba ng kaso laban sa kanya? Opo, magka-file po ako ng case dahil unang-una, pinangalanan po ako na nalaman ko lang po sa mga kaibigan ko at na
may history din po, nag-text din po sa akin yung mga random people na nagsabi, nagpapasalamat po sa akin dahil isa din po, mga minanyak din po ni Molestia, yun po ni Vong. Ito lang masasabi ko sa'yo, if you want justice, I will give you the real justice. Nilinaw rin ni Denise, kwento nila, may lakad sila ni na Denise noong gabing yon. By the time we got there, it was to pick her up at around 10:30 to 10:45. When we reached the second floor, by the time we approached the door of her condo unit, may naririnig kaming mga sigaw sa loob. We thought may nag-aaway lang. So we opened the door. Fortunately, it was not locked. Dumiretso kami sa loob ng bedroom kasi yung bedroom naman niya walang pintuan, kortina lang. Kasama rin daw nila ang isang dayuhang nagngangalang Zimmer Raz na isang martial arts expert. Sabi ni Lee, sumaklolo lang daw sila kay Denise pero nanlaban si Navarro kaya sila nagkapisikalan. Hindi po kami naghubad sa kanya, naabutan po namin siyang nakahubad. At tinali lang po namin yung kamay niya sa likod dahil pinipilit niyang tumakas at pumapalag siya sa amin. At tinali rin namin yung paa niya para hindi siya makatakbo. Dahil habang tumatawag kami sa maghahatid sa amin sa police station. Sumusuntok din siya pabalik eh. So kailangan na namin siya talagang pakan. Kaya nabasag yung mukha niya ng ganon. Itinanggi rin ni Lee ang napaulat na pagpapahirap nila kay Navarro at pagkuha umano rito ng video pati na sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Ang maikling video na ipinakita niya sa amin, ito lang daw ang tanging meron siya. Kuha daw ito bago nila ganap na i-turn over si Navarro sa pulisya. Yung mga ibang kaibigan na tinawagan ko is inassist lang ako para ihatid kami sa Southern Police District. Hindi rin daw totoong kinikila nila ang aktor. Nag-alok daw si Navarro na babayaran ng mga nasirang gamit sa kondo sa kaguluhan. With regards to the extortion issue, siya ang nag-offer kay Denise na babayaran niya lahat ng na-damage. So it started from 200 to 500,000. Let me go back to the condo and assess how much the damage to the properties. And then the next day, I texted him, sabi ko sa kanya, Bong, yung na-damage dito, mga nasa almost 800 plus thousand. Pero i-round off mo na sa 1 million, including other moral damages and etc. Yeah? Sabi ni Lee, isang negosyante, pinag-iisipan niyang sampahan ng kasong libel si Navarro. Paglilinaw pa ni Lee, may pamilya na siya at wala silang relasyon ni Denise. Naunang araw naging malapit si Denise at ang ate ni Lee na si Bernice. When I saw that thing, ang initial reaction ko is hindi takot eh. Nanginig ako sa galit. She's really a wholesome kid. Kita mo naman inosenteng inosente, 22-year-old. Handa raw ang magkapatid na tumestigo sa kasong isasampa ni Denise laban kay Navarro. Bong, una nakikiusap ka na ayaw mong lumaki to dahil nahihiya ka sa anak mo tsaka sa career mo. Tapos apparently, ikaw pa nagpalaki neto, binaligtad mo pa kami ngayon. A lot of your other victims called me and texted me, mga ibang kababaihan na nagpapasalamat sa akin sa ginawa ko kay Bong. And they're now also contemplating of coming out and filing charges against him also. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Sa ibang masayang paksa sa balita,